kongresista. Posibleng indikasyon ito na may mas malalim pang pinagdaraanan si VP Sara. Pag ang isang tao ay sobrang galit, nawawala siya sa sense of decency. Ikaw ba yun? Ikaw yung laging galit sa camera eh. Hindi totoo naman, di ba? Ito yung laging galit sa camera na akala mo porket dating pulis, alam niya na lahat. Totoo. Ito yung yung asal na akala mo. Dati akong pulis ha, kaya alam ko na lahat dito ha. Pag di ko gusto yung marinig ko sa'yo, galit ako. Wow! Ganun eh. Di ba? Siya yung dinidescribe niya dito, hindi si BP. Yung how you manage yung hate sa yung katawan at saka yung nasasaktan ka, it's also a test of your character. Ay, nako. So, ganun pala yun. Pag galit na galit ka doon sa mga hindi sumasagot ng gusto mong sagot, nagagalit ka at kulang na lang, magwarla-warla ka dyan. Diba? Sa gitna nito, kumakalat ngayon online ang mga video ni VP Sara na sumasayaw. Naka-all black, naka-makeup, at naka-koronang butterfly pa ang pangalawang pangulo kasama ang iba pang babae. Nitong weekend naman, galit na galit sila doon, ano? Hindi totoo. Ang fake ka talaga ng mga ilang tao. Pero hindi sila galit doon sa parang tangang hindi sila galit doon. Sino mas mukhang tanga doon? Hindi totoo. Sino mas mukhang tanga? At least si BP, cute-cute pa yung sayaw niya. Tsaka as if di nyo naman ginagawa yan, pagkakampanya, sumasayaw-sayaw din kayo. Tapos sasabihin nyo, hindi, pag si BP Sara Duterte, hindi dapat. Pero pagka ibang mga politiko nang gumawa, okay lang. Ganun-ganun kayo di ba? Yung ano pa, may commercial pa. Lahat sila gumaganon, parang tanga lang may mga ganun parang mga tangang galaw ng ganun. Yun ang dapat tingnan talaga at patingin kung may tama o wala. spotted si VP Sara sa Baclaran sa Parañaque. Bumili siya ng mga street food habang bantay sarado ng mga pulis. Grabe, no? Kailangan pa talagang banggitin nyo ng News 5, ano? Bumibili siya ng na at bantay sarado ng mga... Pag kayo ba nagbabalita ng ganyan, sinasabi nyo pa ba yan sa Pangulo? Ang Pangulo ay nag-iikot sa isang flood control project niya at siya po ay bantay sarado ng mga pulis. Ginaganon nyo pa ba? Hindi, ako nagtataka lang ako sa pangsalsal ng News 5. Sobrang pagsalsal na yan natural lang naman na bantay sarado siya ng pulis, vice presidente siya Di ba? Bakit kailangan pang banggitin yun? Pag ang presidente ba nag-ikot? Di ba? Naghanap ng kung ano man dyan. Nag-iikot din ng presidente. Sinasabi niyo pa ba? At siya'y bantay sarado ng PSG na mga umabot na sa 200, 300. May ganun ba kayo? Hindi. Mga banateros, what do you think? Do you think my observation is right or wrong? Di ba? Tama ba yun na may ganung klase pang bitaw ang media na bantay sarado ng mga pulis? Parang ang dating kasi ganito. Parang ini-imply nila, hindi totoo yan kasi binabantayan naman siya ng mga pulis. Hindi totoo yan, pamimili niya na yan kasi binabantayan naman siya ng pulis. Diba? Kung makikita nga ho natin ang kumuha nga ho ng picture nito, courtesy of Almera Ibrahim. Sa Davao yan. Malamang sa malamang, wala naman siyang kasamang photographer. Which is, yun nga yung sa iba, ganun di ba? Dito, wala nga siya. Ang nagpicture talaga, yung kita mo naman sa angle yung mismong nagluluto, di ba, ang nagpicture. Pero para nga naman makulayan na ginagamit ang resources ng Pilipinas, ginagamit ang resources ng gobyerno. Kailangan nilang sabihin, bantay sarado ng mga pulis. Hindi ho ba karapatan na yun ng Vice Presidente? Hindi ho ba karapatan niya yun? Bakit? Hindi po ba yun isang
normal na galaw ng Vice Presidente? Bakit kailangan pa pong banggitin yun? Bakit kailangan pang sabihin? Bakit kailangan pang Halatang halata eh. Kaya alam mo, eto naalala ko talaga to nung panahon ni Hindi naman siya kinukumpara. It's not worth comparing, but I just would like to tell you, na alam ko yung nararamdaman Kahit paano I share that feeling na nung panahon na grabe silang batikusin si Mocha. Kumakain lang sa isang restaurant. Opulent na daw yun. Mamahaling restaurant. Chibo, mamahaling restaurant. Yung Chibo nga, wala nga sariling parang papasukan kang restaurant. Nandun lang talaga sa habang nilalakaran ganun sila kapunan nun kay Mocha. Ultimong yung paggamit ng laptop ni Mocha. MacBook ang gamit niya, mahal yan. MacBook Pro yan. Hindi mo na nila tinanong kung kanino yun akin yun. Diba? Alam mo yung mga ganong lahat na lang ng anggulo para sabihin, para lang palabasin na masama ang tao o mayaman yan, ginagamit niya ng pera ng gobyerno, pasahod yan ng gobyerno, ng presidente, si Duterte kasi nag-appoint yan, kaya ganyan, bla bla. Pag nakasakay ng eroplano si Mocha, bakit nandyan si eroplano si Mocha? Asik lang naman siya. Pero nung nakasakay yung media, utangin na tuwan. Ay, sorry. Sorry. Tuwan-tuwa naman yung mga media, di ba? Pero nung si Mocha, isang assistant secretary, panayang po na, kaliwat kanan. Ganyan ang ginagawa nyo ngayon kay VP Sara Duterte. Ultimong normal na bagay, binibigyan nyo ng kulay. Binibigyan nyo ng alam mo yun, ng malalim na kahulugan, kung ano-ano. Bantay sarado ng mga pulis. Do you really have to mention that? News 5, do you really have to mention that? Bantay, what are you implying? Hindi, wala naman. Patay malisya. Hindi, wala naman. Wala naman kami ibig sabihin. Bantay lang ng pulis siya. Wala kami ibig sabihin nun. Mga halata Tapos, pag nagalit sa inyo, kaya nga sabi ni Cynthia Villar di ba? Hindi nyo masisisi yung ali. Bakit? Kasi grabe rin naman Grabe rin naman yung pagpuna ninyo na akala nyo, ninakaw na yung pera ng taong bayan. Parang pinatay na yung Panginoon ninyo. Binastos na yung Panginoon ninyo. Alam mo yun, parang, hello, we all have freedom of speech, even the public official. As a matter of fact, iba nga lang yung style ni Leni Robredo, pero mas masama. She uses different language, ika nga. She uses a language on a hypocrite politician. Ganon magsalita si BP Leni. Hipokritong politiko. Nagmamalinis na politiko. Ganon siya, the way she speaks. But in reality, the content of her speech is worse than the speech of or the press con ni BP Sara Duterte. You know why? Remember the palit ulo issue? Kung saan nag-trending nga si Mocha doon na nagalit siya kay BP Leni. Because yung palit ulo is a different meaning. Na minali ni BP Sara Duterte at nagbigay siya ng numero sa UNGA o sa UN. Nagbigay siya ng maling numero ng mga quote-unquote not proven death ng EJK na sinasabi nila. Na pinauso lang nila na there is an EJK in our country na meron ng ganitong numero na hindi naman tama. Hindi namin alam kung saan nanggaling yung numero na yun. That numbers came from bubbles ika nga Tapos, yung sinasabi niyang palit ulo, mali ang description niya. In other words, mga kababayan, yung kay Leni Robredo, fake news. Dito kay BP Sara
Pero wala namang ipinake news. As a matter of fact, totoo pa nga yung sinabi niya eh. Naalala niyo yung sa ano, di ba? Yung sinabi niyang sarilo. Totoo po yun. Walang hindi totoo doon sa sinabi niyang yun. It is true. Di ba? Katotohanan po yun, mga kababayan. Walang fake news. Eh si Leni Robredo, bawat buka ng bibig nun, puro fake news. Puro maling pag-aakusa sa presidente. Oh. Di ba? Nagreklamo ba ang gobyerno nun? Ha? Binanatan ba ng mga congressman yun? Kinontrol ba ng presidente o ng Speaker of the House at sinabi nila, oh, banatan nyo yung si Leni Robredo ha? Or else wala kayong project. May ganun ba kayong nakatanggap noon, kayong mga congressman? Tatahimik nyo nga nun eh. Ngayon lang kayo dumaldal. Parang ngayon lang kayo talaga naging gumaganon-ganon na bumubula ang mga bibig. Na alam naman natin, may dahilan. Oh, sabi nga, money specs. Di ba? Ang pera talaga eh, parang ano yan eh. Parang ano yan, para kay mga jukebox. Pero social na ngayon, papel na. Papel na ang jukebox ngayon kasi anong balita natin, basket daw. O bag. Pag lumalabas daw sila sa opisina, bag ang bitbit, may lamang pera. Cash. Kasi nga naman, hindi pa pwedeng hindi pa pwede ang GCash. Magkakaroon ng paper trail o kaya fund transfer, hindi pwede. Kaya para mas matindi ang bigayan, a million eh, billion ng bigayan eh. Oh. Kaya naka-cash na lang, naka-bag na lang. Sa bagay. Hindi, pero pwede naman palitin yun. Bili ng patek, di ba? Gago! Oh, patek. Kaya ng Rolex. O kaya ng kotse. Ganyan kayo eh. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ayan, no? So, ayan po, ganyan po ang impact ng speech ni VP Sara Duterte. Oh, kitang-kita nyo naman, di ba? Nagre-react ang mga politiko sa speech ng ating Vice President. Nakitang-kita nyo dito, alam nyo, sinasabi nung iba, meltdown niya. Pero in reality, hawak ni BC, hawak ni Inday, ang bola. Ika nga. Bola ng politika, hawak niya. Hawak niya ho eh. Basta nagsalita po siya, gumagano ng buong gobyerno. Kunwari lang, tahimik. Kasi kitang-kita ko eh. Alam ko yung tinuturo sa inyo eh. Tahimik lang kayo, wag kayo himik para ayan lang natin si VP Sara. Pero ano ginagawa ninyo? Inuutusan ninyo yung mga amuyong ninyo na kayo ang sila magsalita. Yan ang totoo. Inuutusan ninyo. May GC kayo, inuutusan nyo o magsalita kayo, kayong pumiyok para hindi na magsasalita yung presidente. Kayo na lang ang pumiyok. Kayo na lang ang magsasalita, magtanggol. O, di ba? Alam ko yan eh. Nandyan ako sa GC nyo. Nandun pala si Banat pa yun. Ibang halan numero ko dun eh. Inuutusan kayo eh. O, di ba? Kaya yan ang hirap sa atin eh. O. Anyway. Performance will start momentarily.